Oh, speaking ng ito, panoorin natin to. Oh, budget ng budget. Mga banat budget ng OBP apektado sa banat ni Inday. Ano na naman ba to, may kabi? Ano na pagkatakaan na naman to? Ano mo ba to, may kabi? Vice President Sara Duterte hindi napag-aralan, napag-isipan. Alam niyo kung bakit? Kasi anytime po, ngayong month na ito hanggang susunod na buwan, tatalakayin sa Kongreso ang budget ng Office of the Vice President. At definitely yung pong iso ng kanyang batikos, administrasyong ito tungkol sa flooding, tungkol sa kagutuman, tungkol daw sa pati ang Kongreso binanata niya dahil hindi raw nakapokus sa pagpapalakas ng pulis, siguradong mahihimayan. Pakinggan niyo itong ilang mga detalye sa report at ito naman po talaga ang mangyayari. Back at Vice President. Ayan naman daw, ito daw yung mangyayari ha. Tandaan niyo itong sinabi ni Mike Abe. Ito daw ang mangyayari kay VP Sara, okay? Then Sara Duterte for criticizing the Marcos Jr. administration. Rappler ang gago, Rappler ang pinapakinggan ni Loco. O kaya IBC, okay. In a letter addressed to her Muslim supporters, Duterte slammed the Marcos government for its alleged failure to come up with a comprehensive plan for disaster response. But Manila 3rd District Representative Joel Chua pointed out... Wait lang. Mike Abe, may natandaan ako. Hindi ka daw marunong mag-English. So anong ginawa mo dyan sa report na yan? Tinranslate mo sa Tagalog? May nagsabi sa akin sa Basta may nagsabi sa akin, hindi ka daw marunong mag-English. So paano mo naintindihan yan? Parehas lang daw tayong dalawa eh. Sabi sa akin Sabi sa akin nung nagsabi sa akin. Sabi sa akin, Oy Jay, alam mo ba si Mike Abe, hindi marunong mag-English yun, parehas lang kayo. Ito, English yung pinapanood mo, Mike Abe. Paano mo naintindihan yan? Ikaw Mike Abe nagdo-translate ko sa Google, no? Ikaw The Vice President was nowhere in sight when the country was ravaged by Typhoon Karina and the southwest monsoon. Okay. Kala mo talaga naintindihan no? The height of the typhoon, the Vice President went on a personal trip with her family overseas. The Office of the Vice President admitted that the timing of the trip was unfortunate but assured that Duterte has institutionalized their disaster operations center that can function without her. Congressman... Guys, i-translate nyo sa akin yung naririnig nyo sa pinapanood ni Mike Abe, ha? Paki-translate sa akin, ha? Okay. Chua also... Ay, puta na, ba't nakapikit ka? ...hit Duterte's alleged silence. Dinidila-dilaan na ni Mike Abe ngayon yung yung dila niya mayat maya para hindi mapansin ni Banat Bay. On Chinese harassment of Philippine vessels in the West Philippine Sea. Chua said he and his colleagues at the lower chamber would make the Vice President account for a huge spending over the last 3 years when the House takes up the OVP budget. The OVP had 702 million pesos in 2022. Tagal ng reaction mo, From then Vice President Leni Robredo. This jumped more than 3 times to 2.3 billion in 2023. Wow! This year, the Office of the Vice President is allocated 1.8 billion pesos. Senator J.V. Ejercito for his... Wow! Well, yan na. Yan po, totoo yan. Yan. Totoo yan, sabi niya. Guys, tama ba? Sige. Translate At sa akin pong opinion, yan nga pong yung batikos na yan na ginawa ni Vice President after na siya ay magbakasyon sa Germany nung kasagsagan ng Typhoon Karina, umalis wait lang. After ng bakasyon na, okay. At binanatang pa nga niya ang airport na at baka daw lumabas yung footage kung saan siya papaalis kasama ang pamilya. Lahat yan ay itatanong sa kanya. Alam nyo, ang Kongreso, especially ang Committee on Appropriations, Senado naman yung Finance Committee. Narinig ko na naman yung especially Especially for you. Pagka budget ang pinag-uusapan, talaga hong tinatanong saan gagamitin ang pera at magkano ang kailangan mong pera sa susunod na taon. So alam nyo, na-triple talaga. Dati 700 million lang ang Office of the Vice President every year na budget. Pero pagpasok ng Sara Duterte, naging mahigit na 2 bilyon noong nakaraang taon. Okay na yun kaysa sa 500 billion ni Tamba.
Okay na yun. 2 billion, Office of the Vice President budget. Okay na yun. 2 billion, at least nakikita mo na kahit 2 billion yung budget, kung totoo man yung sinasabi mo, Mike Abe, nakikita naman natin. Ano na, di ba? Nakikita natin yung trabaho tsaka yung pinagbabagsakan ng budget na yun. Ngayon, anong mo dyan? Anong masasabi mo dyan? Ha? Tanga ka ba? Sorry na. Ayoko na magmura. Ha? Tangin na yung kay Romualdez nga, 500 billion yung iba, pinambayad pa dun sa mga vlogger. Di umano, ha? Makasuhan tayo. Di umano. Ay, nako. Ngayong proposed budget for 2025, ang kung di ako kakamali, nabawasan. Parang 1.8 o 1.9 billion na lang. Tayo na, parang kayo yun Hoy, parang Office of the President yung tinutukoy mo. Baka mali yung napanood mo, Mike Abe. Anong nabawasan? Meron ba? Pagkakaalam ko, wala naman Alam ko, wala naman talagang budget ang Office of the Vice President. Tinanggalan na. Mike Abe, ang Vice President nasa konstitusyon is mag-aantay lang siya kung patay na lumpo na ang presidente nyo. Ano pa ba ang gustong trabaho ang gawin niya? Pag nakialam siya, sabihin nyo, palaki mero siya. Tama. Office of the President yun. 5 billion. Di ba? Yan pala, 5 billion daw pala ang budget ng Office of the President. Mas mataas pa rin kaysa sa Office of Vice President. Mali ba pagkaintindi kasi English? Ganun. Mali ba pagkaintindi ni Mike Abe? Okay, ito. Ang layo ng sagot niya sa pinanood niya. Naku po, Mike Abe, sabi ko siya, sablay ka Ako, inaamin ko, hindi ako marunong mag-English. Jeb, translate mo nga, ulitin natin yung pinanood nito. Ulitin natin yung pinanood niya. Gutuman, itong ilang mga... The Marcos government sa report at ito naman. Ito yung pinanood niya. Pakinggan mo, tapos guys, i-translate nyo sa akin. Itutuloy-tuloy ko yung video. Tingnan natin kasi baka mamaya po tayo na nanguhula lang to. Pahiya ka na naman dito, Mike Abe, pag nagkataon. Ako po. Talaga ang mangyayari. Back at Vice President Sara Duterte for criticizing the Marcos Jr. administration. In a letter addressed to her Muslim supporters, Duterte slammed the Marcos government for its alleged failure to come up with a comprehensive plan for disaster response. But Manila 3rd District Representative Joel Chua pointed out the Vice President was nowhere in sight when the country was ravaged by Typhoon Karina and the southwest monsoon. Right. At the height of the typhoon, the Vice President went on a personal trip with her family overseas. The Office of the Vice President admitted that the timing of the trip was unfortunate, but assured that Duterte has institutionalized their disaster operations center that can function without her. Congressman Chua also hit Duterte's alleged silence on Chinese harassment of Philippine vessels in the West Philippine Sea. Chua said he and his colleagues at the lower chamber would make the Vice President account for a huge spending over the last 3 years when the House takes up the OVP budget. The OVP had 702 million pesos in 2022 when Duterte took over from then Vice President Leni Robredo. This jumped more than 3 times to 2.3 billion in 2023. This year, the Office of the Vice President is allocated 1.8 billion pesos. Senator J.V. Ejercito for his... Well, yan po, totoo yan. At sa akin pong opinion, yan nga pong yung batikos na yan na ginawa ni Vice President after na siya ay magbakasyon sa Germany nung kasagsagan. Okay. Ano sabi dito? Okay. Ito malasa na. Ito. Ano to? Lakas magbilang, maghanap ng budget si BP Sara, pero yung todo kawat wala sa ano daw?
Ito, si Raulo Kaabe, hindi ba pwedeng bawasan kasi wala pang 2025 bobo na Mike Abe? O kagaya pala to ng sinabi ni Jeb kanina, ang budget ng taon ng kaban ng ang budget para sa 2025 hindi pwedeng bawasan dahil kailangan pa, ano yung sinabi mo kanina, Jeb? Kailangan pa lang deliberation, tama ba? Para mabawasan yung budget ng 2025. So ibig sabihin, fake news na naman si Mike Abe. Kaya binawasan kasi, kasi hindi siya hihingi ng confidential. Di mo ba narinig sa news na di na siya nag-request ng confidential funds kasi alam niya iipitin ng Congress yan. O yun naman pala Mike Abe. Putangin na mo Punta na po, salamat ka daw may makaintindi na English. O yun naman pala Mike Abe, kaya nga binawasan. Halimbawa, kung mababawasan. Ang alam ko, wala pang bawas. Sinabi niya rin naman. Kaya babawasan kasi hindi siya hihingi ng confidential fund sa Congress. Kasi nga, kapag nangihingi ang Office of the Vice President sa Congress or ng budget para sa confidential fund, ang nangyayari, ginigipit siya. Ngayon, hindi siya nangihingi. Ano ibig sabihin mo, Mike Abe? Mike Abe, anong koneksyon ng pagpunta ni BP Sara sa Germany, pati na ang pagbatikos niya sa government para sa budget, stupido, yan. Yan ang hirap sa'yo, sa Mike Abe, bulok ka na naman Sapul ka na naman, marunong mga mag-English tong mga to. Sa totoo lang, may batas talaga na pag may sakuna, presidente at may ahensya ng gobyerno talaga na require na tumulong. Tama. Hindi naman sa budget ang binalita ng Rappler, Mike Abe. Yung nasa statement niya, yun nung nakaraan. Yun, tas yung budget nung 2022 transition budget, yun na naiwan ni Lenny. Bopuls ka ba? Paktay ka na naman dito, Mike Abe. Naniniwala ako dyan kay Jeb, tropa namin yan nasa ayos daw ang OBP at merong plano kung sakali na may disaster na mangyayari sa atin, handa ang OBP. Jay, yung sinasabi niya is halos same lang sa salaysay ni BP Sara. At nung binatikos sa kanya nang nag-travel siya, mas malaki daw ng 3 times ang budget ng OBP ngayon kaysa dun sa dating BP. Okay, kay Robredo na naman. Ito naman kasi, putang ina talaga to si Mike Abe. Nangangati. Halika nga rito, Mike Abe. Wait lang, Mike Abe Mike Abe, misay sungal-ngal mo kaya to sa utak mo. Kalkalin kaya natin yan. Baka sobrang daming dumi na ng utak mo, Mike Abe. Halika nga pumunta ka rito sa Taguig, kakalkalin ko lang yan. Ang inan tong hype na to. At ituloy ng likod ko. Ito, may libag-libag pa to, Mike Abe. Baka gusto mo. Maasim-asim to. Ha? Anak ng teting ka, Mike Abe, Kabubuhan mo, nabibisto ka, Alam mo, ikaw lang halatang, totoo nga yung sinabi ni Tutut. Totoo nga yung sinabi ni Tutut na hindi ka rin marunong mag-English. Hindi ka makaintindi ng English. Halatang dagdag din si Mike Abe kasi iba na ang pangunawa. Bangag daw. Halatang bangag din. Jay, sabihin mo yung post ko kanina. Anong post mo? Sinabi ko na. Yung ko nang bumalik, mahaba. Yung binigay ng office na press, kay BP, last year pa yun, kay Inday yun. Ayun naman pala Okay? Papanagutin daw ng Congress si BP Sara sa laki daw ng itinaas ng ginastos niya for the last 3 years kumpara kay Lenny. Ano yun?
Bakit papanagutin may mga napupuntahan naman yung ginastos ni BP Sara? Ibig mo sabihin, Abe, nang sangayon si BP Sara sa maling nagawain ng nasa administrasyon. Tama. Ayop talaga to si Mike Abe talaga. Okay, panoorin natin yung opinion niya. Saga ng Typhoon Karina, umalis ito. At binanatang pa nga niya ang airport dahil baka daw lumabas yung footage kung saan siya papaalis kasama ang pamilya. Lahat yan ay itatanong sa kanya. Alam nyo, ang Kongreso, especially ang Committee on Appropriation, sa Senado naman yung Finance Committee, pagka budget ang pinag-uusapan, talaga hong tinatanong saan gagamitin ang pera at magkano ang kailangan mong pera sa susunod na taon. So alam nyo, na-triple talaga. Dati 700 million lang ang Office of the Vice President every year na budget. Pero pagpasok ng Sara Duterte, naging mahigit na 2 bilyon noong nakaraang taon. Ngayong proposed budget for 2025, ang kung di magkakamali, nabawasan. Parang 1.8 o 1.9 billion na lang. Okay, pero malaki pa rin yan compare doon sa mga nakaraang Vice President. Pero bumatikos pa siya. Kaya sabi ko, hindi naaral, hindi niya alam kung ano ang negatibong epekto. Ilang araw na lang, budget na ho ang pag-uusapan ng Office of the Vice President. Tapos bumanat siya. Alam nyo, kahit na magkakatunggali sa politika, pero pagdating sa budget, kahit na sino sa Executive Department, kasama ang Office of the Vice President, makikiusap sa Kongreso, makikiusap sa Senado. Hello Jeb, bakit? Boss Jay, basahin mo yung naka-comment dito. Ang sinasabi niya kasi, meron siyang budget na natira ng OVP noong 2022 na 2 billion. Yun yung gusto niyang sabihin. Dapat kasi uubusin hanggang December 31, 2022 yung budget na natira na galing kay Lenny. Hindi yun yung sinasabi niya kasi ang nasa thumbnail niya, ang budget ng OVP apektado sa banat ni Inday. Ang sinasabi ng Rappler naman, yun yung naging statement niya na inaan mo yung live ko sa cellphone mo. Inaan mo yung volume para hindi mag-feedback. Okay, game. Ibig sabihin ko, yung balita ni Rappler is yung statement ni Bibi Sara na umalis siya, hinira niya yung si Marcos doon sa 5-5 na flood control. Malayo doon sa thumbnail niya budget ng OVP apektado sa banat ni Inday. Anong ibig sabihin nun? Ibobo nga Hindi mo may kape, pati yung mga viewers ko naguguluhan sa yung hayop ka. Ang sabi ni Mike Abe, yung sinabi ng Rappler, idinikit niya na mahihirapan magbigay ng budget or ipitin daw ng Congress ang budget, tatanungin ng Congress kung saan gagamitin yung budget ng BP. So ibig sabihin, Mike Abe, hindi mo ka talaga naintindihan nyo lang yung content mo. Wala naman daw apektado yung BP budget sa banat ni Inday Sara. Ano yung pinagsasabi mo, Mike Abe? Ay, Sir Jake, mega love shoutout, Sir Jake. Ay, nako. Si Rappler, sinabi lang nila na umalis si BP Sara. Sara, sa kasagsagaan ng bagyo o habagat ay hindi kasalanan ni BP Sara kung bumagyo sa oras ng pag-alis niya. O, tama naman. Yan yung sinasabi ni Mike Abe. Natatawa ako sa thumbnail niya, boss. Ewan ko ba dito, Jeb? Ewan ko ba dito sa lolo mo? Tayo na, may vlog na naman pala yung si Mr. 8 Minutes. Kaya nga, Sir Eddie. Jay, mag-shota daw ba kayo ni Banat Bay? Nag-iispadaan kami niya minsan. Gusto niyo manood kayo? Gusto niyo manood kayo? Ispadaan namin ni Banat Bay. Nag-iispadaan kami ng bala niyan Kasi mo, may video sa Facebook niya. Nagpa-practice. Mas may utak ka pa kay Abe. May pinag-aralan yan pero ang hina ng comparison. Ewan ko ba dito kay Ewan ko ba dito kay Mike Abe na to? Ang ina ko. Tagal-tagal. Akala ko ba 30 years ka sa media tapos wala ka man lang na-adapt na konting konting kahusayan
Galing ka sa SMNI. Oh, bakit ba't naging ganyan ka, Abi? Para aproban ang budget proposal mo. Ang kanyang ginawa, hindi pakiusap binanatan pa ang Kongreso. Mabagal daw o parang hindi daw gumagawa ng batas para padamihin ang pulis at marami magbibigay ng seguridad sa 115 million. Tayo lalagdagdag bawas na si Gago. Oy! Ang last sa thumbnail mo, budget ng OBP. Apektado sa banat ni Inday Sara. Okay. Ay yung security niya, napakarami. Halos 500. Matapunta ka lang sa security. 75. Nagwawala na siya. At saka yung banat niya sa gobyerno. Ay majority ng mga congressman at political party ngayon kakampi na ni Pangulong Marcos. Tapos siya, ang dating ay parang oposisyon kahit naman hindi legitimate na opposition pa ngayon dahil ang legitimate na opposition sa political party, Liberal Party pa rin. Yung kay Sara hindi. Pero pumapapil siyang opposition. Wrong timing. Paano ibibigay ang budget at paano hindi siya... Loading. Ang gusto ni Abe, dikit yung natirang budget na 2 billion noong 2022 na si Leni pa yung vice presidente. Natural, may natirang 2 billion na need ubusin hanggang December 31, 2022. Kaya dinidikit niya yung 2 billion. Okay. So sa madaling ang galing nila mag-mind conditioning, no? Mag-shampoo conditioner kaya kayo. King ina, nakilala lang yan dahil sa SMNI. Ngayon na nga Ang tagal mo sa SMNI, may kabit, doon ka lang din nakilala. Pero parang wala kang na-adapt man lang or nahatak na maayos-ayos na argumento doon sa SMNI. Samantalang ako, kabago-bago ko, ang dami ko natututunan sa SMNI, sa totoo lang. OMG, out of topic si Abe. Kaya nga Banat Bay, ewan ko, si Banat Bay ang magaling dito. Banat Bay, out of topic na naman tong best friend mo. Ano ba nangyari dito? Idol J, fully test na si anak ni Teteng Abe. Dapat ipapuli test din, polical test din to si Abe, baka mamaya nagdodroga din to. Layo na ng argument, layo na ng topic niya dun sa out of topic na May kami pag nagpa hair follicle test si BBM, sumama ka ha. Tangin lang yan. May basher na naman. Okay na bahala dyan sa basher ha. Ang gulo ng thumbnail, tas sasabihin mo budget ng OBP is iipitin natural. Galit ang Congress dyan kay BP Sara. Totoo. Paano hindi iipitin ng Congress yun? Mga bata ni Marcos yun. Ang tanga mo talaga. Hindi naman engot ang tao na sa tingin mo, Mike Abe, bibigyan siya ng budget for next year, di ba? Pansin nyo mga idiot at addictus, mga pumapangit ang itsura. Isa na si Abe. Dahil si SMNI makinis. Alam niyo mami, ang pagkakalam ko kaya nagkakagingi si Abe, maraming gastusin. Pagkakalam ko mami kaya medyo si Mike Abe, medyo katulad ko, tingnan mo, lagi akong haggard, marami akong gastusin kasi magkano maintenance ng Rapture. Wala na siya sa SMNI, kadalasan doon daw siya nangungutang ng mga budget niya para sa ewan ko kung saan. Hindi ko alam kung may pamilya ba to. Sino ba papatol sa dating puppet naging tao? Ayun nga. Yun nga daw, kaya siguro haggard lagi ito si Mike Abe. Kasi isipin mo, dalawa channel niya ni Mike Abe. Ulitin ko dalawa channel nito. Eto, Mike Abe Opinions. Tapos meron pang isa yan. Eto, Mapinoy. Dito sa Mapinoy, dalawa tatlo mag-upload yan. Monetize channel yan dalawa. 10 hours ago, tsaka 17 hours. Dito sa Mike Abe niya, may live pa yan. May live. May live yan, 17 hours. Tapos may upload yan.
Upload, oh. Ha? Oh, wow! Oh, one day, may mga ano yan. Kaya lakas ng kita nito ni Mike Abby, kaya nga tuwang-tuwa to kapag nabablog namin, lalo na si Banat Bay. Kapag nabablog ni Banat Bay to, si Mike Abby, tuwang-tuwa to kasi napopromote siya. Jay, binanatang kayo ngayon ay nako. May pumigil sa amin, Brothers Traveler May pumigil sabi sa amin, mga banateros, baka pwede wag nyo nang patulan ang mga tangang vlogger. Kasi need natin mag-focus sa totoong issue. Kaya sa dapat na issue. Sige, at wala naman daw na itutulong yun. No? Sige, sabi ko, okay lang. Okay, basta kumalma na, pero sasapukin ko pa rin sila. Yun lang may papangako ko. Mananahimik ako sa live ko, di ko sila babanatan. Pero sa oras na magtagpulandas namin, pasensyahan po tayo. Kahit magalit po kayo sa akin sorry po talaga, sorry. Ngayon pa lang, manghihingi na po ako ng kapatawaran. Okay. Tanginan to si Mike Abby. Talagang tatanungin, hindi pwedeng hindi siya a-attend sa public hearing ng budget. Hindi pwedeng mga assistant lang niya ang dadalo. Kailangan yung mismong head ng opisina ang dumadalo sa budget. Wala na, gulo-gulo na. Public hearing at deliberation sa floor sa Senado at Kongreso. Ay paano haharap si Sara? Sa mga congressman para sa bigyan ng budget ay binatikos niya ang Kongreso at ang Malacanang at ang Pangulo mismo. Ano daw? Ang gulo! Ang gulo na! Wala na! Gulo! Wala na, nagkagulo-gulo na. Naku po, may Abby. Boss J, pansin ko, di nagbabasa yan si Abby. Labi ng mga message ng followers siya lang. Hindi, naka-upload yan. Hindi naman yan live. Hindi yan live. Hindi ko alam kung anong strategy ginagawa niya. Pero, ang babaw kasi ng argumento niya. Tsaka wala sa ayos. Tignan mo to. Ang layo na sa topic. Kumagat. Uy, grabe yung kagat ng labi, Wait lang tugtugan natin. Dear Abby, noong nabubuhay ka pa, masaya at mabuti ang iyong kalooban. Ngayon na ikaw ay namahinga na, magpahinga ka na. Gagi na. Hoy, anong sabi ni Anong sabi ni Banat Bay? Mike Abby talaga? Kaya nga Mike Labi talaga. Mike Labi pala. Layo na ng ko. Ito pa pala, may isa pa yan dito. Dugtong na nga natin to. Okay, ano masasabi niyo? Ito, may isa pa yan dito. Ito, artista. Ito kay Senator Robin naman. Artistang senador nag-iingay agad sa issue. Buti pa yung buti pa yung title mo may S, pero yung pananalita mo wala. Sa issue ng GMA. Bakit ba't may kibuloy? Ang galing ni Mike Abby, sobrang talino, pinagdikit yung issue ng GMA tsaka kay Pastor. Bakit sa kibuloy issue ba iba sila? Ano daw? Okay, panoorin natin. Anong pinagsasabi kaya nitong hype na inaabot na naman siguro, hindi nakainom ng gamot to. Sabi ko naman sa'yo, Mike Abby, uminom ka ng gamot mo. Panoorin natin. Meron lang po akong napansin doon sa mga may napansin na naman. Robin Padilla, Bong Revilla, at Jingo Estrada. Ano? Mga senador sila. Alam niyo kung bakit? Ito yun, Kaya... puro mga senador sila. Bobo. Alam nga, maging presidente yan sila. Tangina tayo, makakapagmura ka dito sa katangahan nito. Sila. Alam niyo kung bakit? Ito yun, Ano daw? Robin Padilla, Bong Revilla, at Jingo Estrada. Pero mga senador sila. Ang tanga. Kailan ba naging congressman yung mga yan?
senador naman talaga yan, may kabi. Ang tanga mo. Tangina ka. High blood ako sa'yo. Okay, panoorin natin. Alam niyo kung bakit? Ito yun, no? Kaya, aasahan po ba namin na pag kayo po ay nagsagawa na po ng inyong sariling investigasyon, dahil gumagawa po din kayo ng sariling investigasyon, at kung ano man po ang magiging investigasyon. Wait lang, committee. Anong issue to? Television, network. Oh. So anong connection nito? Anong napansin niyo dito? NBI. Ayan. Tutulungan niyo po ang sample lang yan. Sample. Yung Committee on Public Information on Mass Media ni Senador Robin Padillan biglang naging active dun po sa kaso ng reklamo ni Nino Mulak na di umano yung kanyang anak na lalaki ay biktima ng sexual harassment ng mga talent din umano. No, wait lang, hindi ko gets. At kung ano man po ang magiging investigasyon ng NBI, ayan. tutulungan niyo po ang sample lang yan. Sample lang yan. Yung Committee on Public Information on Mass Media ni Senador Robin Padillan. Sa kanya yun. Okay. Biglang naging active. Bigla daw naging active dahil doon po sa kaso ng reklamo ni Nino Mulak na di ni Nino Mulak, sa anak ni Nino Mulak, kaso ng anak ni Nino Mulak. Patawarin niyo ako. Malamang, artista nga. Ito, oh my God. Ito matantaka-taka mo. Malamang, artista si Nino Mulak eh. Saan pa ba idadaan yan? Alangan si Hontiveros ang humarap dyan. Artista ba si Hontiveros? Gago. Hayaan nyo na yan. Pag mag-meet up na lang. May plano na kami dyan, ha? Okay. Hindi pa pwedeng change the topic kasi. Kung ayaw nyo panorin si Mike Abby, bala kayo. Basta ako, papanor, ko to. Susupalpaling ko to. Lumabas ang pagiging bobo niya. Sobra. Di ba? Natural, Committee on Mass Media. Nga okay ka lang, Abby. Kaya nga Tapos, artista si Senator Robin at artista si Nino Mulak. Alam nga naman na lumapit si Nino Mulak kay Hontiveros. Mass media. Ay, baka ibang pagkakaintindi niya sa mass media. Guys, baka iba. Baka iba yung pagkakaintindi niya. Baka ibig sabihin niya mass media. Baka reporter. Baka yun ang ibig sabihin niya. Ano to? Pouty lips pala yan si Abe. Committee daw. Komite ko dodosay. Tama ba? Tagi na ito mga kanyang anak na lalaki ay biktima ng sexual harassment ng mga talent din umano. Okay. GMA7. Ngayon, Mike Abe, anong problema mo doon? Walang problema doon. Okay, sige. Anong problema ni Mike Abe doon? So, tama lang naman din na dinggin itong isyong ito. Tama. Dahil pang-abuso ito, sexual harassment yan Kasi lalaki na di umano'y inabuso ng dalawang talent ng GMA. Okay. So, kaya nasabi kong biglang silang naging active. Ano ang pagkakaiba nung reklamo ng mga Mulak na ang kanyang anak ay biktima ng sexual harassment kaysa sa reklamo ng mga member ni Apollo Kibuloy? Putang ina. Taka lang, Mike Abe, magsuntukan na lang kaya tayo. Putang inan tong hype na to, tanga-tanga. Hayop. Ano daw pinagkaiba nung kay Pastor at kay Robin? Kaya nga mas media. Tang ina mo. Sana yun? Hayop ka.
Tang-inan tong habog. Suntukan na kayo tayo matapos na yung kabaliwan mo. Ang katinang kilikili ko. Tang-inan tong hype na to. Napapahubad ako sa katangahan mo eh. Hayop ka eh. Tangina, ano, naisingit mo yung kay Pastor doon. Ang layo nun na. Ha, may kabel, layo nun na. Tangina tong tao na to, abnormal ang puta. Abnormal ata tong hayop na to, no? Ito yung vlogger na may makontent lang talaga eh. Ang ina mo. Ano daw pinagkaiba lol? Ay, nako. My God, matanda ka, tako mo, puwisid ka. Nasira tuloy hairstyle ko sa'yo, hayop ka eh, oh. Ay, nako, my God, patawarin ka ng may kapal. Patawarin ako ng Diyos. Una akong lalalait ko tong tao na to. Putangin lang, tanga kasi. Jay Guevara, boss, baka yung mas na intindi niya is misa sa simbahan, hindi alam ang mass media. My Kamelo, layani sa'yo. Tama lang. My Kabe, magpahinga ka. My Kabe, magpahinga ka. Ha? Masyado ka ng pagod. Alam namin, malaki pangangailangan mo. Maraming magastos ang Raptor. Ikaw naman kasi, pwede ka naman kasi normal na sasakyan, nag-Raptor ka pa tuloy, napagastos ka, magpahinga ka, hayop ka. Hayop na to. Ano do? Pati yung, kaya pala nagtataka ako sa, ano niya, dito sa title, artistang senador, nag-ingay agad sa issue ng GMA. GMA, okay? Sa GMA daw, nag-ingay. Bakit sa Kibuloy issue, iba sila? Oh. Doon pa lang naguluhan ako. Tapos pagdating dito, sabi kong biglang silang naging active. Ano ang pagkakaiba nung reklamo ng mga mula na ang kanyang anak ay biktima ng sexual harassment kaysa sa reklamo ng mga member ni Apollo Kibuloy na inimbestigahan naman ng komite ni Senador Risa Ontiveros ng Committee on Women, Children and Families. Una-una, ito napaka-logic, may Kabe. Unang-unang pinagkaiba, si Nino Mulak, artista. Ang nangmolestya ay parte or part ng artista. Mga, ano bang tawag doon? Jeb? Ano ba yan? Mga producer ba? Tama ako? Oh. Ngayon, si Pastor. Oh. Yung mga tinatawag na namolestya daw, di umano ni Pastor, hindi naman mga artista yon. Hindi rin anak ng artista. Oo, may point ka na halos pareha sila ng kaso na minolestya, ito ganyan. Anong connect nun kay Senator Robin? Anong connect nun kay sa kaso ni Nino Mulak at kay Pastor? Bobo ka ba? Ewan ko sa inyo. Okay, tuloy natin. Relation, gender and equality. Di ba? Na alam natin na hindi gaano naging active yung ilang mga maraming salamat po na artista doon sa reklamo ng mga member ni Kibuloy sa sexual harassment against Kibuloy. Wait lang, ang pagkakaalam ko kasi, wait lang isipin ko mabuti. Ang pagkakaalam ko, hindi ata kasama dun sila Bato, si Senator Bongo at Robin Padilla. O sige, artista, sabi mo, si Bong Revilla at si Jinggoy at si sino to? Si Robin. Yan ang pagkakaalam ko Alam ko, iba-ibang yan eh. Yan ang pagkakaalam ko, iba-ibang, halimbawa, pag kay Risa,
Sa kanya yan. O iba ang ano niya dyan. Kung sino ipapatawag niya. Yan ang pagkakaalam ko. Yan ang pagkakaalam ko dyan, ha? Oo. Tama ba ako? Para lang madikit kay Kibuloy para mapag-usapan. Kaya nga eh. Ituloy mo nga, Jay, para maintindihan ang sinasabi ni Labi. Mike Labi nga pala pangalan. Oo, 3 lang sila. Eh, ang pagkakalam ko, iba naman yung komite ni Risa Ontiveros. Pwede ba dun si Robin? Yun ang pagkakaalam ko, ha? O katulad yan, sariling komite ni Robin yan. Ang pagkakaalam ko, hindi rin pwede dyan si Risa. Yun ang pagkakaalam ko. Kayo ba magano? Samantalang yung kay Robin mass media. Para sa mga artista yung community na yon. Kay Risa, violence and against women and children. Tama. Yun, dyan, oo, magkaiba na. Mass media is para sa mga artista ngayon. Tama si probinsiyanong Deboy Boy. At yung kay Risa is violence and violence against women and children. Oh, eto pa oh. Tsaka sa human rights yun, okay naman eh. Ano ba yung sasabihin nito ni Mike Abe? Okay, play. Na si Robin Padilla naging papel doon parang tagapagtanggol pa ni Kibuloy. Tinutulan yung pag-aresto at ang ibig sabihin ni Mike Abe, kung eto naman pala ang gustong aregluhin ni Senator Robin Padilla, bakit yung kay Pastor Kibuloy ay hinadlangan or tinutulan ni Senator Robin Padilla? Ikaw naman, pinahaba-haba mo pa eh. Pwede mo naman sabihin agad yun eh. Naguluhan tuloy kami. Una-una, Mike Abe, ganito. Ganito ha. Ay, naku po, ang hirap mo paliwanagan. Boss, kasi ang ibig sabihin kaya ganon, sa Committee on Mass Media, baka Vice Chairman si Robin ni Jinggoy, yung chairman nung mass media. Tama. Baka nga, pwede. Yes, committee ni Robin yun kasi siya ang chairman ng mass media tungkol sa mga reklamo ng mga artista. At siya din ang chairman ng Eddie Garcia Law. Yata. Ngayon, ipapasok mo kay Kibuloy yan. Paano may papasok? Artista ba si Pastor? Artista ba yung nagreklamo kay Pastor? Hindi naman, di ba? Siguro nga baka yun dahil tumutol si Robin. Kahit din naman ako sa kalagayan ni Robin, tututulan ko yun eh. Tututulan ko yun. Pakialam mo. Desisyon ni Robin yun. Alangan gusto niya, alangan na yung gusto mo ang masunod lang. Yung kay Robin, hindi. Gago ka ba? Ipapatawag na rin sino nasa likod ng 5,500 flood control project. Mike Labe, kasi malaking swimming pool ang Metro Manila. May obvious na kaibigan kasi yun. Sa artista is summer clear, night happen, but kay Pastor is more of just attacking Pastor. Tama. Yun, ito yung pinaka-explanation kay Ma'am Ruth. Bobo lang mag-explain si Labi. Pati mga Muslim, tutulong yan. Sigurado. Ayun, mamaya na tayo dyan. May ebidensya yung anak ni Nino. Yung kay Kibuloy, wala. Tama. Isa pa pala yan. Yung kay Pastor, wala silang ebidensya. No? Oy, shoutout kay Don Mar TV, nood kayo dyan ha. Isa rin sa mga yan. Shoutout boss to my wife, Mia Tebes. We are watching right now, boss. Oy, shoutout kay sa misis ni boss Don Mar. Ito yung mga idol ko, mga pinapanood ko lagi yan, sila boss Don Mar. Boss Don Mar, ganito tulad dun sa Bisdaqueros ha. Okay lang magutom tayo, huwag kang manghingi. Oy, shoutout kay sa asawa niya na si Ma'am Mia Tebes. Yan. Ingat kayo dyan, ma'am and sir. God bless.
Asan na ba tayo? Si Don Mar kasi. Pumasok-pasok eh. Ano ba yung sinasabi ko? Nakalimutan ko. Nawala tuloy ako. Ito. O yan o. Oo nga, kasi yung kay Pastor, wala namang ebidensya yun. Puro lang bunganga. Hindi nga natin nakita ang mga mukha ng mga hayop na yun eh. O eto, unang-una artista. Kaya nandun sa komite ni Senator Robin Padilla. No? Pangalawa, may ebidensya. No? At tinuturo nga yung, ano ba, mga producer ba? Producer ba yung tinuturo na nang molestya? No? Yun. Anong kinukunik mo, Mike Abby? Ako yung, hindi nga siya nagtanong ng mga malalalim dun sa complainant. Complainant! Anong complainant? Lang siya, parang alalang. Pero dito sa reklamo... Puta na, na-stroke ba dati to? Ba't bulol-bulol tong hayop na to? Ay, yaman na, baka sabihin na may personal, no? Ang pagkakaiba ng issue. Ang pagkakaiba ng issue ni Mulak may evidence at totoong nangyari. Samantalang si Kibuloy walang ebidensya. Tama. Correct if I'm wrong. Cabanateros. Ano yung sino yung Cabanateros? Pala decision si Labi. O Ate Jing Corpus, baka demanda ka niyan. Asa bakit? Binasa ko naman binasa ko ng Ma'am Cecilia Sioson. Correct, bobo ta talaga. Galit na galit si Mami. Ano to, mga executives daw ng GMA. Ayun nga. Independent producer, yun. Producer ang boss, parang naguhugas kamay si GMA kasi nasa loob nila. Nangyari na todo, tanggi si GMA. Okay, kaya nadadawit ang GMA. Bakit dinadawit ni... bakit anong nakain nito ni Mike Abby at dinadawit si Pastor dito? Kasi tumutol si Robin. Anong gusto mo? Kahit naman ako sa... Tsaka ano yun, karapatan ng senador yun. Karapatan ni Senator Robin yun. Nasa nasa batas yun. Karapatan niya. Kung para sa kanya hindi tama yung ginawa kay Pastor, karapatan niya yun. Anong pakialam mo? Alam mo, minsan may kami magsariling mundo ka na kaya. Magtayo ka ng sarili mong mundong hayop ka. Ang ganda na sana nitong topic mo, Mike Abby, kung pinaliwanag mo na bakit naguhugas kamay ang GMA. Puta na, may dulo. Bakit kay Kibuloy hindi issue, hindi ma-explain? Gago. Ang anak ni Mulak gusto ni Robin na sana patas ang pag-iimbestiga. Mamaya matulad na naman kay Pastor. Tama. Natawa ako sa complainant. Wala tayong magagawa doon. Ma'am B of SG. Wala tayong magagawa doon. Bulol tong hayop na to. Complainant. Especially for you. Ninyo Mulak at ng mga Mulak, masyado kaagad na naging active itong mga artistang senador. Artista nga tanga ka ba? Ay bobo, hindi niya siguro kilala si Mulak, no? Yan ang nila, yan ang komite nila sa mga artista. Ay tanga lang. Ang tanong natin, ano ang pagkakaiba ng dalawang kaso? Ay parehong sexual harassment. Di ba may kulay? Sexual harassment. Una, yung kay Mulak, ulitin ko sa'yo, may ebidensya. Yung kay Kibuloy, wala. Pangalawa, babae yung nagre-reklamo. Yung kay Mulak, lalaki. Pangatlo, artista, mass media. Alam mo, mass. Yung dito, yung nilalagay. Alam mo dito yung nilalagay. Tapos may face shield. Yun ata yung, Jeb, yun ata yung alam niyang mass. Mass media. Halimbawa, ganito. Media, nandito sa social media, magmamas ako. Yun, mass media. Hindi niya ata alam yun. Gago talaga ang putang ina. Hindi napansin?
Ayun, kita-kita naman, kagad-agad o. Kailan sa araw lang nangyari yan. Si Sandro, ang hustisya na makuha po ang hustisya. Hustisya raw, hinahanap. Sir Honor. At bilang meron pong mga bisita. Bitter na bitter si Mike Abe kay Senator Robin Padilla, no? Oo, bitter na bitter siya kay Senator Robin Padilla. Pag sinapok to ni Senator Robin Padilla, iyak tong hayop na to. Ay, naku po, Mike Abe, tama ka na nga. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.